Kasama natin ngayon si Dr. Meir Javedanfar, lecturer tungkol sa Iran sa Reichman University. Dr. Javedanfar, kung muling ilulunsad ng Pangulo ng US ang Project Freedom sa Strait of Hormuz, paano tutugon ang Iran sa bagong pagtatangkang ito na buksan muli ang kipot? Paano maapektuhan nito ang posisyon ng Iran sa negosasyon? Sa tingin ko, magsisimulang paputukan muli ng mga Iranian ang mga barko at susubukan nilang guluhin ito. Pero sa tingin ko, sa pagkakataong ito, kung sisimulan muli ni Pangulong Trump ang Operation Freedom, kung iyon nga ang pangalan, at magsisimulang mag-escort ng mga tanker na lahat ng tanker maliban sa Iranian at tutugon ang mga Iranian, sa tingin ko, mabilis na lalala ang sitwasyon. Sa tingin ko, kung ang mga tigil putukan na ito na mukhang malapit ng bumagsak ay tuluyang bumagsak, sa palagay ko magkakaroon ng panibagong labanan, mas maaga o mas huli. Siguro pagkatapos bumalik ni Pangulong Trump mula China. Sa tingin ko, ang mga Iranian ay pakiramdam nila ay mas lumakas ang loob nila. Pakiramdam nila na si Pangulong Trump ay walang sapat na impluensya para mapilit sila. Naniniwala sila na sa Strait of Hormuz, si Pangulong Trump ay walang totoong opsyon para buksan ang Strait of Hormuz. Dahil tuwing gagawin niya ito, kaya nilang gambalain ang daloy ng mga barko doon. Hindi kailangan barilin ng Iran lahat ng barko. Ang kailangan lang gawin ng Iran ay gawing mukhang delikado ang Strait of Hormuz. At dahil dito, tataas ng sobrang presyo ng insurance na wala nang gustong maglayag doon. Kaya mas lumalakas ang loob ng mga Iranian. Pakiramdam nila na hindi nila kailangang magpakita ng kompromiso sa ngayon. Patuloy nilang hinihintay si Pangulong Trump na magpakita ng senyales ng kompromiso. Paano ang mga mamamayang Iranian? Sabi ng Pangulo ng US sa bagong pahayag, gusto lang ng mga Iranian lumabas sa kalsada. Wala silang armas o baril. Akala namin ng mga Kurd na magbibigay sa kanila ng mga armas, pero binigo kami ng mga Kurd. Si Piyan mula sa Pangulo ng US. Kahit makakuha ng armas ng Amerika ang mga Iranian, organisado na ba sila ngayon para maging banta sa rehimen? Well, ang rehimen ay may halos 1,000,000 basijis. Yan ang opisyal nilang bilang. Nicole, kailangan kong sabihin ang pinagmulan ng impormasyon ito. Sabi ng rehimen, may hindi bababa sa 1,000,000 basijis, pero baka mas kaunti. Malamang na ganun nga, pero siguro nasa daan-daang libo lang. Tinatayang nasa 150,000 ang mga tao ng IRGC. Tinatayang may isa pang 50 o 60,000 milisyang Shia. Karamihan sa kanila ay handang paputukan ang mga nagpoprotesta sa Iran. Sa tingin ko, ito ay isang bagay na mas gugustuhin ng mga tao sa Iran na iwasan. Sa tingin ko, maraming Iranian ang hindi sang-ayon sa rehimen. Pero ayaw din nilang makaranas ng matinding digmaang sibil na may putukan at madugong labanan sa kalsada kontra sa rehimen. Sa palagay ko, ito ay isang sitwasyong nais iwasan ng karamihan sa mga Iranian. Pero sa tingin ko, magiging mahirap para sa rehimen na buuin muli ang ekonomiya pagkatapos nito. Ibig kong sabihin, ang mga numerong binabanggit ng mga opisyal ng rehimen ng Iran ay humigit kumulang 270 bilyong dolyar sa loob ng 40 araw. Ang tinutukoy ko lang ay ang gastos sa unang 40 araw, 270 bilyong dolyar ayon sa babaeng tagapagsalita ng pamahalaan ng Iran. Napakahirap nitong mabawi muli ng Republikang Islamiko. At kapag natapos ang digmaan ito, haharap ang rehimen ng Iran sa isang napakalaking banta ng kawalang tatag. Ng mga tao na nagsasagawa ng welga, ng mga tao na maaring lumabas ng maramihan at kahit isugal ang kanilang buhay dahil hindi na nila kinakaya. Ibig kong sabihin, ayon sa isang ulat sa Iran, 70% ng kabuuang kita ng mga manggagawang tumatanggap ng minimum lasakod ay napupunta lang sa pagkain lang. At ito ay dagdag pa sa sobrang pagtaas ng presyo ng mga ari-arian. Nakakalungkot talaga ang sitwasyon sa Iran, lalo na ngayong may mga negosasyon. Salamat sa paliwanag, Dr. Meir Javedanfar. Salamat.